May tanong sa akin, Life Plan Saint Peter. May nakapagsabi na hindi ka nagbabayad ng utang kaya nakipag-coordinate sa amin yung inutangan mo ngayon. Kung hindi mo daw yun babayaran ngayon, itong package na inavail nila sa amin ang kailangan mong bayaran. Ipapadeliver namin to sa area mo. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin alamin natin kung may katotohanan po yung pinadala sa inyong mensahe. Na yung OLA daw po, nakipag-coordinate na doon sa kinuha na nila ng life plan. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po yung maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po, sa ating po pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadalang mensahe. So, eto po ha, may nagsabi daw po na hindi kayo nakakabayad ng utang. Kaya nakipag-coordinate po yung OLA sa kanila daw, sa inutangan. At ngayon, kung hindi daw po mababayaran yung package na inabil, yun daw po ang dadalhin sa bahay po ninyo. Wow, matindi. Diba? Anong kinalaman nung St. Peter dun sa nahiram po ninyo? Bakit makikipag-coordinate yung OLA sa kanila? So, halatang halata pong panakot, di po ba? Tsaka mali pa nga eh. Di ba? Pababayaran daw po sa inyo. Tapos, i-deliver. Aba, hindi alam. O, di ba? Wala akong alam yan doon sa pagpapatakbo talaga nung St. Peter. Di ba? Yes, bibili ka ng plan. Di ba? Babayaran mo. Pero hindi i-deliver sa inyo at oh. Di po ba? Pagka po kinailangan nyo na siya, yun ho, kukunin ho yung inyong katawan, tapos lilinisin, tsaka ho ilalagay doon. Pero yung hindi ho dadalhin sa inyo. O, di ba? So, hindi ho alam yung proseso. Walang niya pababayaran yung plan, tapos i-deliver yung ibang klase, di ba? Nakita nyo ho, kung gaano kasinungaling yan at walang kaalam-alam sa ginagawa nila yung mga maniningil. O, di ba? Baka walang life plan yun. Di ba? Mag-inquire ka muna sa St. Peter para malaman mo yung policy nila, tsaka yung procedure kung paano. Sira ulo ka. Huhulugan mo yan. O, pag natapos mo, di ba, nag-mature na, pagka kinailangan mo, tsaka pa lang yan, gagamitin. Pero hindi di-deliver yung sira ulo. Kung sino man yung gumawa na message na to, wala. Wala talagang alam sa buhay yan. Ng kamote. Tsaka saan kayo nakakita? Wala naman kayong utang sa St. Peter. O bakit yung taga St. Peter magme-message sa inyo? Sige nga po. Biruin nyo, ganun kasipag yung taga St. Peter? Edi halatang halata pong nagpapanggap po sila. Which is bawal po yan. Bawal po yan. May prohibition ng unfair collection practices tayo. Pag binasa nyo po doon, bawal po ang magpanggap. Pagpapanggap po yan eh. Sila rin yan, mga OLA rin yan. Mga bugo katabusadong online lending apps din po yan. Nagpapanggap lamang po na para kahit pa paano, may dating. Nakita nyo ho, di ba? Kayo ho inatakot. Kasi po, may kasunod pa to, may kasama pa. Actually, ang sabi niya nga po is, wag daw pong i-discuss dito. Kasi baka daw po mamonitor ng mga collection agency. Ano naman ho kung mamonitor? Walang alam yung mga yon. Mga siraulo yung mga bugok na yan. Diba? Nananahimik yung St. Peter. Tapos idinamay pa. Diba? Yung mga taga St. Peter po dyan, dinadamay kayo nito mga bugok na to. Diba? Yan ho ang mahirap sa kanila. Di po ba? Hindi nila pag-aralan yung tamang pamamaraan ng paniningil. Diba? Nagre-rely sila sa ganyang klaseng mga tactics. Diba? Nagpapanggap sila. Tatakutin ka. Diba? Kung ano-ano sasabihin. Pati yung walang kinalaman sa utang. Idadamay. Nakita, walang kinalaman yan. And not only that, pati po yung mga ninakaw nila na makontak sa atin,
O, yun po, pati yun, tinatawagan, sinisingil, o, di ba? So, halatang halata kung walang alam sa paniningil. Di ba? Hindi ho ganyan ang paniningil. Ang paniningil po, dapat yan, may constant communication niya. Ano yan, kumbaga, pakikipag-ugnayan sa kliyente. Tsaka, before that, dapat alam kasi nung kliyente yung kanyang obligasyon. Di ba? Kaya kayo nahihirapan kasi hindi nila alam. Walang alam yung inyong mga kliyente. Diba? Kasi basta lang kayo nagpadala ng pera eh. Nag-a-apply pa lang doon sa apps. Pangalan, yung address, yung pa lang, papadala na kagad yung proceeds. O, di ba? Walang kaalam-alam yung kliyente, nagugulat na lang siya kagad. Eh. Tsaka, mali yung ganong klase ng pagpapautang eh. Kasi dapat, may consent niya. Alam niya. At siya ay nag-agree. Kaya nga may contract yan eh. Hindi yan po pwede na padala ka lang ng padala ng pera. Okay? Obligasyon ng lending company or in our case ng OLA na ipaalam yung na-approve na amount. Alamin kung papayag ba. Tapos pag pumayag, dapat i-discuss. Kung ano yung interest rate, processing fee, di ba? Kung may penalty yan, dapat ganun eh. Hindi po pwedeng bara-bara lang. Nakita nyo nangyayari sa inyo, di ba? Kasi hindi ko masisi yung inyong mga kliyente kung bakit hindi sila nakakabayad. Bakit? Kasi po, tingnan nyo ha. Ito, paiintindi ko dun sa mga manonood po na hindi nakakaintindi. Kasi lagi nila sinasabi, ba't ko daw kinakampihan yung mga hindi nakakapagbayad? Hindi ko sila kinakampihan. Ang nangyayari po kasi ganito. Wala po kasi silang alam or hindi nila alam yung kanilang obligasyon. Bakit? Kasi po, nag-a-apply pa lang. Pinadala na ng pera. Which is mali. Diba? Kailangan po yan, pinaalam muna. Eto po ang na-approve sa inyo, payag po ba kayo? Diba? Pagka hindi nag-agree, dapat tapos na transaksyon. Now, kung mag-agree, dapat i-explain. Ito po yung matatanggap ninyong proceeds dahil babawasan po natin yan ng processing fee na ganitong amount. Okay? Ito po yung interest, no? Kada araw o kada buwan. Pag lumagpas po kayo sa due date po ninyo, ito po matatanggap yung penalty. O pag hindi nag-agree, tapos sa transaksyon. Ngayon kung nag-agree, ito po yung inyong kontrata, pakibasa po. Pag naintindihan nyo po yung inyong kontrata, pakipirmahan. Di ba? Kasi pag alam nung nangihiram yung kanyang obligasyon, abay matutugunan niya yung utang. Hindi kagaya ng ginagawa itong mga bugo katabusadong online lending apps, bara-bara, padala ng pera. Paano malalaman yung utang? Doon po sa mga manonood na sinasabi kinakampihan ko po yung mga hindi nagbabayad ng utang, yan po yung dahilan. Wala talaga silang alam. Hindi nila hindi nila naiintindihan yung ginawa sa kanilang pagpapautang. Eto pa po yung mga yan, loko-loko talaga. For example, sinabi, ito po, ang approve sa inyo, 10,000. 30 days. Pagka sinabi, okay po. Pag nag-okay, yung kliyente, ano gagawin? I-disburse po niyan 1,000. Kasi ang na-approve, 2,000 lang. Ang masakit doon, 7 araw lang, hindi 30 days. Di ba? Lukuhan. Yun ang mahirap sa mga yan. Kaya kayo, kung manghihiram kayo, doon kayo sa mga legitimate na lending financing at saka banks. Kung manghihiram man kayo sa mga OLA, i-check nyo muna doon sa recorded online lending platform. No? Kung nandun sila. Kasi kung kayo manghihiram dyan sa mga illegal, sa mga bugo katabusadong online lending apps, wala pong mangyayari. Masisira lamang po kayo. No? Ba't ko sinabing masisira? Tingnan nyo Aabusuhin kayo na aabusuhin yan. Isa yon. Pangalawa, pati po yung walang kinalaman sa utang, madadamay. Kasi ninanako yung information ng telepono ninyo eh. So, nakuha na ngayon yung numbers ng mga nyo, mga kaibigan po ninyo. Pati yung tatawagan. Di ba? Hindi lang tatanungin kung nasaan kayo, hindi lang kukulitin, hindi lang iaharas. Sisingilin pa. Ganun kawawalang yayang mga yan. Tapos yan, pati yung ganyang klaseng mensahe. Di ba? Wala alam sa paniningil ng mga bugok na yan. At lalong walang alam sa sa pagpapautang. Kaya wag kayong manghihiram sa mga yan. Okay? Tsaka kung hindi nyo naman talaga kailangan, bakit kayo manghihiram? Kasi meron talagang
iba tayong mga kababayan na nagdaan sa feeds, nagdaan sa wall, hiraman na. Di ba? Kasi alam nila, madali lang yung dahil nga apps, di ba? Wag kong ganun. No, wag ho tayong papatol doon sa mga madadaling utangan kasi sigurado sakit sa ulo 'yun. No, doon po sa nagpadala ng katanungan na 'to, sigurado ho ito pananakot lamang. Now, para maalis na sa inyo yung pag-aalala sa mga ganyang klaseng mensahe na pinapadala nila, pag-ipunan niyo po siya at bayaran. Kasi wala naman ho tayong magagawa, obligasyon naman talaga natin 'yun. Yes, nangaharas sila, pero hindi ho 'yun dahilan para hindi niyo sila bayaran. Okay, ang gawin nyo po, i-complain nyo po sila. Nandyan po ang SEC, NPC, PNP, NBI, PAO. Okay, nandyan po sila. Yan po yung mga sangay ng gobyerno na dapat natin pong pinapadala ng complaint. No? Tapos kung kumonsulta po tayo sa abogado para po malaman natin kung anong kaso ang po pwede nating isampa dyan sa mga bugok at abusadong online lending apps na yan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.